Magandang araw mga katits, Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out sa inyong lahat dyan. Meron akong ibabahagi sa inyong isang napakagandang experience ng ating kababayan doon sa Mindanao mga katits. Isang babae na meron ng magandang buhay, meron ng sasakyan at merong 2 bodyguard. So, napakaganda na yung buhay niya. Mayaman na siya mga katits dahil sa kayamanan na hindi niya hinangad mga katits. Ito ay nakita nila sa area na hindi sinasadya mga katits. So ganito, inutusan itong babae at saka meron siyang asawa mga katits, patay na ngayon. So ganito ang istorya mga katits. Inutusan sila ng dato na maglibing ng armas ng dato. So maraming armas yun mga katits, binalot nila ng silupin, tapos nilagay sa plastic na drum at pinahanap sila ng dato ng area sa bundok na merong palatandaan para pagbalikan nila yung armas ay makikita nila. Pumunta sila ng bundok, tapos naghanap sila ng palatandaan. Pagkatapos ng mga katits ay nakakita sila ng 3 punong kahoy na malalaki. Naka-triangulation yung formation mga katits. At naisipan nila na sa gitna mismo ng 3 punong kahoy na yun, nila ilibing yung armas. So ganito mga katits ang plastada. Tandaan natin ito mga katits dahil ito ay talagang totoong na experience nila. Yung babae nandito sa taas, tapos yung lalaki nandito sa baba. So pag ganyan mga katits yung plastada sa area, nandito yung punong kahoy na 3 sa baba. So hindi masyadong mataas itong pinag-istambayan ng isang babae mga katits. Ito ay pakyat lang kunti. Na-actual namin itong napuntahan ng area mga katits dahil yung may-ari ng lupa ay nagpatulong sa amin na i-locate yung area. Kasi nga nakunan at hindi lahat nakuha mga katits. So napakaganda, napaka-exciting talaga mga katits. At saka yung babae ay paulit-ulit na bumabalik doon sa area mga katits. Siya na lang mag-isa at nagtatanong doon sa may-ari kung saan ba ang area na ito, ang 3 punong kahoy na ito kasi nga matagal na panahon yung mga puno ay naputol na. At ganito yun mga katits, balik tayo doon sa paglibing nila ng armas. Yung lalaki sa baba, naghukay mga katits, look out yung kanyang asawa, no? Doon sa taas. Pagdating lang ng bewang mga katits, ay na-encounter ng lalaki yung malapad na simento. Malapad na simento mga katits. At nagtaka siya bakit merong simento doon sa bundok. Sa ilalim ng lupa, sa gitna ng 3 punong kahoy. Ngayon mga katits, ang nasa isip niya ay nagtaka siya, binasag niya yung dulo ng simento. At doon mga katits, pagkabasag ay lumabas yung usok na langhap ng lalaki at merong kasamang likido na lumalabas doon. Kaya hindi niya alam na poison yung kanyang nalanghap. So tinuloy niya hanggang nakita niya na merong gold bars doon sa ilalim mga katits na merong halong likido. So kumuha lang siya ng 2 mga katits. Ito totoo talaga mga katits kasi yung babae na naiwan ang nagsabi. Kasi yung babae mayaman na, meron ng sasakyan, meron ng mga bodyguard mga katits. At sabi niya 2 lang yung kinuha ng kanyang asawa. Nung lalaki mga katits. So pagkatapos nung nakuha nila yung 2 barita mga katits, nilagay nila yung armas doon sa ibabaw ng simento, tinabunan nila ng mabilisan, iniwan yung mga kagamitan, kaldero, yung gamit nila lahat, iniwan lang sa area dahil alam nila na kayamanan yung nakuha nila mga katits. Nagmamadali silang umalis. Pupunta sila ng Butuan. So shout out sa mga taga Mindanao dyan. Kung alam niyo ang story na ito, ay talagang napaka legit ito mga katits. So noon mga katits, after 6 months, bumalik yung babae, pero siya na lang mag-isa. Patay na yung kanyang asawa. Yung lalaki patay na mga katits dahil na paunti-unti sinisira yung katawan niya sa poison na kanyang nalanghap. So yan mga katits ang ating tandaan. Kapag poison gas nalanghap natin, siguradong madadali tayo. So yun mga katits, no? At kami ng team namin doon sa Mindanao mga katits ay pinuntahan namin yon kasi yung anak ng may-ari mga katits ay nakasalamuhan namin. So nagpatulong na ilocate yung area dahil bakit binalik-balikan ng babae. At sabi ng babae, meron daw siyang hinahanap na area na merong 3 punong kahoy na nakuna nila dati ng 2 barita.
So, nung pinuntahan namin yung area mga katits doon sa Esperanza, napakalayo. So, tinravel namin yun. May dala kaming mga locator, mga gamit namin. So, pagdating namin doon mga katits sa area, ay totoo talaga na nandun yung area mga katits. Pero yung punong kahoy ay wala ka nang makitang nakatayo. Pero doon sa area na sinasabi mga katits na pababa ay hindi na siya yung sinasabi nila na plastada. Kasi meron ng tinatawag na palayan o farm no sa bigas no. May mga palay na natanim mga katiits. So hindi na katulad noon. So yun ang aming nadatnan doon mga katiits. Pero yung 3 punong kahoy mga katiits na mga katawan kasi putol na ay nandun pa rin sa area. Pero nasa gitna siya ng palayan. No, may tubig, may putik. So nandun talaga yung 3 punong kahoy na sinasabi ng babae mga katiits. Nandun talaga sa area. Sabi ko, napakaganda ito. Pero yung lupa na yun ay hindi na pagmamay-ari nung may-ari, nasa iba na, no? Iba nang may-ari ng lupa na yun. So napakahirap pasukin at medyo alam ko mababaw lang yun mga katids pero medyo mahihirapan na kasi merong putik, merong tubig, no? Mahihirapan na kahit mababaw lang yun. Kailangan patuyuin muna yung area bago mo ma-operate. So, ang ginawa namin mga katids ay sinubukan namin i-detect no, ng aming mga locator. Alam namin mahihirapan na kaming mag-detect noon kasi nga may butas na yun at pumapasok na yung putik or tubig mga katids doon. At kung meron lang kaming dalang metal detector noon, ay malalaman namin kasi yung armas ay metal yun mga katids. So, mababaw lang yun. Pwedeng maabot yun ng metal detector. Pero hindi na namin mga katits na subukan kasi nga wala kaming gamit noon. So dala namin locator lang. So nilocate namin yung area mga katits, hindi kami pumasok. Talagang doon umiikot yung gamit namin mga katits, doon tumuturo sa gitna ng 3 punong kahoy. Hindi lang namin ma-operate mga katits dahil nga iba na yung may-ari. So hindi na namin sinubukan mga katits na makiki-operate doon sa may-ari. Kasi nga baka alam naman natin mga katits kapag ganyang bagay, kapag ibang tao yung kasama natin, hindi talaga natin masisiguro na meron tayong share. So mas mabuti yung sa team lang talaga mga katits. So yun mga katits no. Kahit na hindi kami naka-operate, hindi naman pwedeng nanakawin natin mga katits yung area, masama yun. So, napakahirap yung kapag naabutan tayo mga katits. So, respeto na lang talaga. Kahit na gaano pa yan kahalaga, kahit gaano pa yan kababaw kapag hindi atin area mga katits, ay mahihirapan tayo kapag papasok tayo na hindi alam ng may-ari. So, yun, hindi na lang namin tinuloy mga katits. So, malis kami doon at masaya pa rin kasi nga nakapunta kami sa area na yon. So, totoo yung mga katits, no? Minsan talaga kapag 3 punong kahoy, 3 bato, pero yun mga katits ay 3 puno, ay nasa gitna mismo at napakababaw lang. So, depende sa pagkabaon talaga yan mga katits. So, yung area ay ating tandaan ay medyo mataas, no? Yung paakyat mga katits yung tinatawag na foot of the mountain, pero hindi siya masyadong mataas mga katits, napakaano lang talaga, mababa lang, nasa mga 3 meters lang yung kanyang paakyat, tapos dun sa baba mga katits, mga ganyan lang, mga 3 meters lang. So yun mga katits ang experience namin. Kahit hindi namin nakuha yun, kahit hindi namin na-operate yun, okay lang din mga katits. At least alam namin na ang markang punong kahoy ay legit talaga mga katits. Basta old tree ito na nakatriangle. Meron talagang laman yan. So hindi man namin nakita mismo pero nung dinitik namin actual yung area at ang sinasabi ng babae na nandyan sa gitna,
ay kumpirmado talaga mga katits na doon tumuturo yung aming gamit. So yun mga katits, no, napakaswerte itong babae kahit na wala na yung kanyang asawa kasi nga nalason. Pero at least, nagkaroon ng magandang buhay yung kanyang asawa mga katits. So medyo matanda na siya ngayon mga katits. So yun lang mga katits, no. At sana ay kahit story lang ito mga katits, story lang ito, hindi natin actual na pakita yung area, pero ito ay totoo mga katits, nasa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. At yun lang mga katits, God bless sa ating lahat.